Nakakatuwa nga din mga mare, kahit dito sa kabila ay napakarami pa rin talagang bunga ng mga pananim nga natin dito. Bukod nga dun mga mare, natuwa naman nga kami sa bago nga nating kutsyon. Alam ko, palagi nga kayo nang hingi nga ng update nga dito sa kabilang bukid nga natin at eto na nga yun. Sobrang dalang na lang din kasi natin mga mare ito nakakasama nga sa vlog pero lagi pa rin may tao nga dito. Kaya ngayong araw nga din mga mare, pumunta nga dito sila Kuya Richard para nga mag-ani nga ng mga talong, talbos. Yung kamote nga natin mga mare dito, abay meron na nga rin laman kaya ayan kumuha na nga si Kuya Richard. Pansin ko nga rin mga mare, mas maganda yung talong nga natin na tanim dito kaysa nga dun sa kabila kaya sabi ko magbinhi na nga lang din ito. Tingnan nyo mga mare, mga talong nga natin dito sa kabila, mas maganda nga siyang tingnan, mas malinis. Totoo lang, maganda rin nga rin sana itong lupa natin dito mga mare, lalo na kapag tag-araw kasi hindi naman to binabaha pag tag-araw. Kaya lang kasi mga mare, may kalayuan din talaga itong kubo nga natin sa kabila. Kung sana nga ayun nga yung una nating nabili mga mare, siguro wala na nga rin tayo dito dahil palagi itong binabaha kapag nga tag-ulan o may bagyo. Bukod nga mga mare sa talong, meron na nga rin pala dito ang mga patola. Kaya ayan, kinuha na nga rin ni Kuya Richard kasi ang dami rin talagang mga bulaklak. Naipon na nga rin mga mare yung mga itlog nga dito kaya kukuhanin na nga rin nila. Diyan kasi yung itlog nga natin dito mga mare, may 12, may 15, may 18, depende nga sa araw. Pero ngayon nga nakaisang timba nga silang itlog. Kami naman nga dito sa kabila, nagugutom na nga daw si Ran kaya ayan, nag-asikaso na nga rin ako ng mauulam. Naglaga na nga rin ako ng itlog nga mga mare dito sa palayo. Tamang tama nga rin mga mare, meron pa tayong itlog na maalat na ginawa ko pang ano nakaraan kaya na lang lalagyan nga natin ng kamatis. Sa totoo lang kasi masarap din kasi tong ulam nga mga mare, itlog na maalat na may kamatis tas mainit na init na kanin ay sarap nun. Sabi namin ni Ran, eto nang halang yung pananghalian nga namin. Si tatay nga nauna na nga mga maren kumain, sabi ko kumain nga ulit siya, sabi niya ibusog na nga siya. Maya maya nga lang ang pagdating naman nila Kuya Richard. Kakatuwa lang kasi ang dami nga nilang naani ngayon sa kabila, merong patola, talong, papaya. Kung sana nga malapit lang to mga mare ay tiyak na lagi nga rin tayong nandun, hindi pa kasi nagkatabi lupa natin. Sira naman nga mga mare, tamang skim coat nga lang dito sa mga butas nga ng bintana, yung mga awang-awang. Para nga kapag umulan mga mare, hindi nga pumasok ang tubig. Ito naman nga sa kubo, pinagpatuloy lang nga din mga mare yung pagbabarnis. Mas maganda kasi talaga ang kubo kapag may barnis at mas tumitibay nga yung mga kahoy. Habang si Kuya Richard naman nga mga mare, nagluluto na nga rin ng mauulam nga nila. Dahil sa dami nga nating gulay ka, ang ulam natin ngayon ay talo. Pero syempre kapag si Kuya Richard nagluluto, automatic yan, may sili yan mga mare. Sakto naman, nauna na nga kaming kumain, sila na nga lang ang kakain. Tamang-tama, pare-pare silang mahilig sa sili. Naku mga mare, bubuhusan naman nga ang malakas nga na ulan. Tinan nyo naman kasi ang kalangitan, parang nagagalit na naman. Si tatay nga mga mare, habang nagpo-promote nga ako ng bag-an dito nga at nakita ko nagpupunas nga dito ng itlog. Tinan nyo naman si tatay mga mare, kakaunti na lang din yung buhok. Yun nga mga mare, ang hirap ngayon habang tumatanda tayong mga anak, tumatanda na rin yung mga magulang nga natin. Pinapanood pa nga ako mga maring bata siya, na takot ng tumanda. Dahil habang tumatanda nga siya, mas tumatanda na nga rin yung mga magulang niya. Hindi kasi ang mapait na katotohanan mga mare, habang tumatanda tayo, tumatanda na yung mga magulang nga natin at napakahirap nga ng ganun. Sa ngayon sa palagi kong kinakatakutan mga mare, lalo na nga may anak na rin ako. Pero syempre, ganun talaga ang buhay mga mare. Kaya nga sa panahon ngayon mga mare, mas masarap na nga lang piliin yung simple at may kapayapaan ng isip mo. Di man nga sobrang tanyag o kasing yaman ng mayayaman sa buong mundo, ang mahalaga mga mare, nakakaaraos sa araw-araw. Eto mga maring buhay nga na pinili namin, masasabi ko namang sulit na sulit nga. Yung simpleng pagtatanim nga natin mga mare dito sa bakuran ay talagang napakasarap nga nun sa buhay. Marami nga rin pala nagchat-chat nga sa atin na nagtatanong nga kung magkano nga din mga puno nga ng sili natin. Di ba naman kami mga mare talaga nagbebenta nga ng mga puno nga ng sili o mga puno-puno nga dyan ng gulay. Yaan nyo mga mare, sasabihin ko nga sa inyo kapag nakapagpunla na tayo. Sa wakas nga dumating na nga din ito mga maring nabili nga namin kutsyon. Kaya lang parang kinakabahan kami, kutsyon ba to eh, sobrang liit nga. Naku, baka na-scam nga tayo mga mare. Tingnan nyo naman, kutsyon ba to eh, napakaliit tapos apakasikip nga nung lalagyan. Pero natuwa naman nga kami nung binuksan namin mga mare, ay totoo nga siya, may spring pa siya pero ayun nga natupi nga siya ng ganito. Spring mattress pala yung napili ko mga mare at eto pala yung nakikita ko nga sa online. Kapag nga inalis mo yung plastic, lumalaki nga siya ng bigla. Kaya ayan, nagtulong-tulong nga kaming tatlo para nga mabuksan nga to at eto bigla ba namang lumaki. Nakita ko nga lang din to sa online mga mare na sobrang lambot nga daw nito at napakaganda nga din ng quality. Pero sa totoo lang, sa una medyo kinakabahan kami. Pero ayun nga mga mare, legit nga. Kaya ayun, nagtatalon na nga ako dito at tuwang-tuwa ako, sobrang lambot. Kahit wala ka pa nga mga mare sa langit, parang nasa langit
ka na kasi napakalambot talaga niya at ang sarap dito siguro matulog. Dati nga mga mare, sabi ko tumalon siya, abay ayaw niya baka daw masira, kaya ayan tuwang-tuwa nga ako, akala mo talaga bata. Kaya mga mare, kung hanap nyo ay malambot at tahimik nga mga mare na kama, ay tamang-tama sa inyo to. Dahil nga mga mare maganda, kahit tiyak na mapapabili nga ulit tayo. Kinahaponan nga ay pumunta nga tayo dito sa pwesto nga natin mga mare sa Centro Mall, sa Korean Crib at sa Okoy King. Bale kasi ngayong araw naisipan na nga rin namin mag-inventory nga dito. Sa mga nagtatanong nga ng update, eto pa rin nga mga mare yung Okoy King natin at yung Korean Crib. Kaya naman kapag nagawi kayo dito ay baka naman dito kayo kumain sa atin. Ako nga ang taga-sulat, si Ran nga ang taga-bilang mga mare. Naalala ko tuloy na nagtatrabaho kami ganito din. Para nga mamonitor nga din natin yung mga stock nga natin, kaya nag-inventory nga kami dito pati mga toppings. Para kapag mag-order nga kami mga mare ay alam nga namin kung ilang peraso lang yung orderin nga natin. Kaya ayan, tamang lista nga lang ako dito mga mare habang si Ran ay nagbibilang. Ewan ko ba mga mare, medyo makakalimutin kasi ako pagdating nga mga mare sa pagbibilang, yung tipong uulit-ulitin ko pa yung tapos kinakabahan ako. Maraming salamat nga po ma'am sa pagpapapicture po sa amin at sa panonood. Aba itong ang dalawa, tamang pili nga lang dito ng kakainin nga nilang noodles. Si Ran nga gutom na nga daw, kaya nung natapos na nga mag-inventory ay nagluto na nga rin. Tiyak mga mare, kapag dinala mo dito yung pamilya mo, yung anak mo ay talagang mag-enjoy kasi nga siya ang magluluto para sa kanya. Halos 3 minutes nga lang mga mare, makakakain ka na nga na mainit na noodles. Sa ngayon nga mga mare, mas gusto ko nga magsalo na nga lang kami na Ran kasi baka nga hindi ko maubos, sayang lang. Gabi na nga rin ang makalis nga tayo dito mga mare sa Centro Mall, kaya ayan medyo nagmamadali na nga rin kami kasi dadaan muna nga kami dito. Dahil si Kulot nga ay may bibilin nga daw mga mare, kaya dumaan kami dito mga mare. Ang tagal-tagal ko na nga rin mula nang pumunta tayo dito at eto nga nakilala kami ni ate at ni kuya. Maraming salamat po. At eto pa nga sila ate mga mare, palagi nga daw pong nanonood sa atin. Maraming salamat. At eto nga si nanay din. O siya, pagdating nga namin dito sa kabilang pwesto, may nakita nga kaming aso na nagtatatahol dito, kaya sabi namin bibilin nga namin kay Gain. Ngayon kasi mga mare, kapag may anak ka na, palaging sa anak mo na lang ang iniisip mo. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.